Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibyo natin, finish ka na, Luestro, matinding pasabog. Yan mga kababayan patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan at ito na nga, simulan na po natin to. Pasok So sabi po rin ni Senator Ito, patungkol sa racket mga kababayan. Sumagot na si Claire. Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya? And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito? Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Bakit? Ang Bakit? ingat Gusto kong itaas ko lang yung kilay ko, ganyan. natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Yun, sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang field health system natin. Sino po nang And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket? Correct. Ayan. Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Sagot. Ano itong computer kaya gumino Ayan mga kababayan yung graph pero ito si Rapi ay nga parang gutom ata to Anticler. Ano kanya parang pinupukpok kanya Parang pinupukpok kanya. Napupukpok ka. Rapi Pilipinas ng rocket. So rocket. sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya? And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito? Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Bakit? Ang ingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo. yung mga ninanais ba ng Pangulo, nagbe-benefit ba yung taong bayan? No? Doable ba yung nais ng Pangulo? Baka kasi mamaya mga kababayan, sa sobrang bangag mga kababayan, kung ano-ano na lang ang naiisip. Diba? Hindi porket nais ng Pangulo ay nais ng taong bayan. Yan po ang ating tandaan mga karibyo natin. Para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi. Ako pag naririnig ko yung racket, ang pumapasok sa utak ko yung racket. Ano yung racket? Racket. Diba? Sa tulog. Sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Alam mo, ramdam ko talaga si Claire dito. Talagang hirap na hirap siyang ipagtanggol ang Pangulo. Kasi may pag-post pa, di ba? Na nakipapansin nyo, may pumupost muna siya bago siya magsalita ulit. Kasi ina-analyze niya muna yung no? Grabe. Hirap na. Yun, sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang failed health system natin. Sino po nang Maraming gutom. Sino daw nagsabi? Taong bayan. po niyan? Sa social media po, yung mga comments po sa mga post. Kung sila po ay nakinig sa Pangulo, at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo. Kailan ba yan matatapos? Mga 2028 matatapos na yun. Pero I mean, di ba? Hanggang kailan niyo lulukuhin yung taong bayan? Yung system loss nga, nagsalita na yung Meralco. No? Sino daw yung sino daw yung magbabayad niyan? Mga kaubayan, wala pa naman pala Linagay na sa zona, wala pa. O gagawin pa lang nila. O sino daw yung magbabayad ng system loss? Hindi pa daw kayo nag-uusap Sa pag-usad ng ating bansa, nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy. Umuusad ba talagang bansa natin, mga kaubayan? Or bumabagsak? Ang pagtatrabaho. Trabaho na naman. Nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na Gains. makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket? Ayan. Ito po Pag nag-lunch po tayo ng rocket, wala nang magugutom. ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Diyos ko po. Doon ako bubilib. Ako bubilib. Diba? Ito naman. Welfare. Maganda yun.
kung ano yan. So, why? Naiisip ang ba? Okay, may follow. Pero pa, follow. Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times. Good morning po. Mangya ka, Yusek. Anti-Claire, ha? Sana po, Gusto President mo pa umisa, Marcos opened also the idea of nuclear energy po. of Nuclear revisiting energy. Debates online po circulated after some senators opposed this proposal po, citing how even a first world country like Japan suffered catastrophic nuclear failures. On top of that din po, yung severe economic setbacks due to massive cost overruns. Now, how will we make sure po that we mitigate these kinds of risks po once we push through with this project po? Kahit naman po nung nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo with the Russian President Vladimir Putin, isa po ito sa kanyang nabanggit dahil hindi madali na ipaliwanag ang safety ng nuclear energy. At sinisigurado naman po na kapag ito po ay pinasok po natin, ang pag-aaral po na ito ay dapat na kumpleto. At ang mga polisiya na gagamitin dito ay hindi po itatago sa inyo. Uy, happy birthday nga pala, Senator Rodante Marcoleta. Ayan. Ang DOE po, sa pamamagitan po ng Nuclear Energy Program Interagency Committee, ay nagsasagawa na po at nagtatrabaho on a whole of government approach. Whole government kailangan approach. mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa Hindi ako naniniwala dyan. Pagka kinurakot, yung para sa safety, security. Wala na yan. Na halimbawa, meron panahon na to at meron tayong ganyang klaseng pasilidad. Yung dapat na naka-allocate dyan sa... at ng administrasyon crisis sa Middle East. Does that include the allocations for the flood control projects that were removed and realigned under the 2026 budget? Sa ating pagkakaalam ay ito pa lang ay galing sa 2025 na savings at tignan pa po natin kung ano yung pinakadetalye patungkol dito. Pero ito yung mga 2025 na hindi na nasagawa. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Iban, birahin mo yan. Itatanong ko ho yung reaksyon ng Malacanang sa isinagawang kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Sige nga. Cayetano. Tinutukoy po niya ulit ang sinasabing selective justice, pointing to the fact that Senator Bato is fleeing unjustly from justice. And he said, if I may quote, I believe Senator Jinggoy and Marcoleta are political prisoners. Yan. And if it wasn't weaponized, Pagkatapos ito, segue na kagad tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Sige, they sige, can at sige. least go out. Nakikita ko lang kasi itong si Anti-Claire, nangangati mata ko eh. Hirap na hirap na eh. Oh. Sabihin nyo mali ako, but they should be allowed to attend the impeachment. Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Again po, I think that regarding Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, Political prisoners I daw. think. Yes. he just said, I think. I believe. I believe. Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya, dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po kay Senator Alan Cayetano. Hindi po papayag ang aming boss. Diba? Ganun lang dapat. Ang pagpapasya, nasa korte. Yeah. Nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa Nako, yung si Marcos Jr., next administration, sigurado marami silang ebidensyang makikita. Correct, po, correct. habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Sunod na tanong mula kay Maricela Lili, TV5. Good morning, Yusek. Connected pa rin po kina Senator Marcoleta because he filed a manifestation before the Senate asking na baka pwede silang sumama ni Senator Jinggoy doon sa impeachment trial despite the fact that they are facing charges. Although
it's still the decision of the impeachment court. But what do you think about this manifestation? Should they be allowed to join the trial? So if ever they will be allowed, they will be practicing their profession. So, if that would be the case at inalaw sila, maaaring lahat ng mga profesional na nakakulong habang dinidinig ang kaso ay hahayaan na rin na magtrabaho. Gago. Halimbawa, ang isang abogado. Ang sabi ng korte, may desisyon ang korte patungkol dito. O ang Ang layo. Sabihin muna kasi Auntie Claire. So ang tayo ng Malacanang makadalo ang Siya ay maaari lamang gawin ang kanyang profesyon or i-practice ang kanyang profession bilang abogado kung siya mismo ang nasasakdal at ipinagtatanggol niya ang sarili niya. Pero hindi siya pwedeng mag-represent ng ibang kliyente. So kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. At nabanggit na rin po dito, Hindi nga po kasi senator judges nga po sila. No? Hindi lahat. Yung mga senator judges lang po. No? Doon po tayo mag-focus. Hindi yung lahat ng nagtatrabaho ay makakalaya at magtatrabaho. Ano ba tong secular na ito? nagkaroon na rin po ng desisyon ang Sandigan Bayan patungkol sa motion ni Senator Jingo Estrada na hindi pwedeng mabigyan. Yan ang sagot. Hindi talaga pwede yan, mga kabayan, kasi hindi niyo gusto. Naka-detain. And at the same time, according din kay Justice Carpio, yan. Pagka paborable sa kanila, justice, ginagamit nila yung mga justice. Pero pagka yung two-thirds, wala na. Start out by praising God na sa pamamagitan ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, malalim ang pagdadasal, pag-iisip, repentance ng ating pong gobyerno, ng ating mga kababayan. For example po, dahil sa flood control scandal at parati itong paulit-ulit na binabanggit, kahit ang ating Pangulo, inuna po ito sa SONA kahapon, ibig sabihin po, ito'y top of mind. So ang nangyayari po, everyone is praying. Sana Lord magbago Pilipinas. Sana may accountability. Sana lahat lumabas. And also because of that, on the toes, lahat ang pero naka-attention lahat ng politiko, whether very, very corrupt, not corrupt, corrupt. Kasi nga, alam na nandyan lahat ng mata. So siguro shout out sa mga taga DPWH, naghihintay pa rin, Secretary Dizon, ang buong bansa, ano yung major reforms para sure tayo na ang kikita talaga legitimately maganda gawa yung mga contractors. Pero yung iba't ibang mga sistema na 15, 20, 30% ghost ay mawala. So, of course, this is for all departments, no? Whether yan ay sa DOH, bago ang secretary dyan, dami-daming balita dyan na, yung balita dyan sa DOH, walang delivery pero magaling dumiliver. Walang mga deliveries pero magaling mag-deliver. Yung walang mga deliveries, ibig sabihin po, walang mga project. Pagbibili ng mga gamot, bakuna, yung flu shots, delay o wala, hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin nilang magaling mag-deliver. Sa malita yun. Pag sinabi magaling mag-deliver, ibig sabihin, you get the job done. Di ba? Corruption is in our culture, that's why we have to change that. So I praise God na ginagamit niya ang mga struggles ng ating bansa ngayon. Yun nga lang po, so while we're praising God, we're asking Him for mercy kasi as usual po, ang tinatamaan yung pinakamaliit, di ba? So for example, pagtaas ng presyo ng langis, lahat umaaray, pero syempre yung oil companies kumikita, pero yung ating pong tricycle drivers, jeepney drivers, ang ating pong mga may negosyo na
let's say yung mga naghahatid ng gulay galing po sa La Trinidad, apektado sila, no? So it's a special day then because we want to say happy birthday, Senator Kuya Dante Yun, Marcoleta. happy birthday, Senator. Na namin dito sa Senado, di mo man lang naumpisahan yung impeachment process, no? Assalamualaikum sa ating mga kapatid, sa lahat po, kung ano man religion nyo, nagpapaabot kayo na pinagdadasal nyo kami. Thank you po. Ruth Espia. Yan ang Espia na gusto natin. E.G. Bart. Yung minsan quiet tayo pero nagre-research, nagdadasal. Yung pong minsan more paperwork. Yung minsan going to other areas, magkaroon ng forum. Siyempre may protest rallies. Of course, napakalaking bagay sa atin ng social media at kayo lahat. I really pray that the Lord Holy Spirit will really touch all of you, all of us, at talagang mas maintindihan natin na nangyayari. Romel, maayong hapon, maayong gabi. Pero po yung sunod-sunod tinatamaan ng iba't ibang mga linog o mga earthquake. Praying for you po. Sabi niya, kasi wala naman nagpipilit na manood ka ng Facebook na may Facebook or YouTube na may YouTube. Pero minsan may Shane, alaykum assalam sa iyo. Senator Marcoleta, alam ko naman hindi siya nakakapanood. Siguro kung may bibisita sa kanya, pakikamusta kami. But nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, no? Rejoinder lang. Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? And it's a democracy, no? Malaya naman tayo mag-discuss. Okay. I have faith in our justice system. Abogado ko, so whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect, we should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na we-weaponize. So si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya na yun nga na kung sumama siya sa kabilang side o sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers na paano naging plunder yung donation sa eleksyon. Nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nagkita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako, and then yung last, hanggang 2022, after that, you know, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya, bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys. So for example, may kandidato, wala pang campaign period. Iikot sa buong Pilipinas. 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So plunder ba yon? Tapos lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So di ba meron din po tumakbo, palugaw. Okay po yung lugaw. Yes. Kasi Alam nakakatulong natin na yun, yun, tapos maganda yung symbolism, tapos ambag-ambag. So kung yung kandidato na yon hindi pa nag-file, pero nagpalugaw sa bawat lugar natin, tapos umabot ng 50 million. So lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. Naku po. So makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun eh. Di ba? Tapos, makikita nyo naman po, bilangin nyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa oposisyon. Napanood ko ng isang araw, nagagalit na naman ang NBI director kasi dun daw sa fake news.
kung tinignan lang daw ng mabuti yung pangalan doon sa sinasabing mansion sa Amerika, sana hindi na nagkaganito. And I agree with him na kung magfa-fact check, hindi mangyayari. Pero ang problema kay Director Matibag, hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. Yung. Diba? What he preaches, he doesn't act on. Why? Bilangin nyo nga lahat ng press release, lahat ng pinagsasabi niya about the SEA Games, hindi daw liquidated o nakita niya, iba't ibang ahensya, fully liquidated. Yung amounts na binibigay niya, pa iba-iba. O, tapos mali-mali naman pala. Tapos si ganito involved, bakit ganito, bakit ganyan. Kung nag-imbestiga ng tahimik at nag-fact check, hindi mali-mali, di ba? Tapos ganun din, na-admonish siya dito ni Senator, ng aming presiding officer, Senator Escudero, umuo siya. Sabi niya, yes sir, I understand. So ibig sabihin, hindi siya bawal mag-imbestiga, pero wag kang announce kasi it is considered intimidating yung mga judges, apektado yung impeachment court. O anong ginawa niya? Sunod-sunod pa rin yung announcement, hindi ko isa-isin. But yun, Ate Claire, ang panuurin at tignan mo. You know, when I was in the administration, not only in the Senate, sa Department of Foreign Affairs, pero paglipat ko as Speaker of the House, paano ko po nakikita yung iba kong ginagawa at nadja-judge? I try to step into the shoes of the opposite side. So yun ang Yun ang problema kay Claire kasi hindi niya tinitingnan no? Hindi, walang ganun, walang fact-checking po sa kanila mga kababayan. Anyway, eto mga karibin natin, pasadahan din po natin itong si Vice President Sara Duterte. Pasok pa. Next in the Jejomar Binay attack. Vice President Binay was a candidate, a presumptive candidate for the 2016 election. And then what did he do? He attacked Vice President Binay on the platform of anti-corruption. But you must remember, he never attacked President Aquino on the platform of anti-corruption. And you remember the DAP, the pork barrel scam of the Aquino administration. And where was Trillanes then? Nothing. Quiet. Because we do not know how much, where, how, when the negotiations happened. When did you see him again, Trillanes? Hear about him again. You heard about him in 2016 because President Duterte was the front runner. In April 2016, President Duterte was already the front runner of the presidential elections. Everyone forgot about Mar Rojas, the candidate of Trillanes. Everyone was focused on Rodrigo Duterte, including Trillanes. This was the first time you heard about EJK, DDS, bank accounts, billions in the bank accounts. This was in 2016. In 2017, he filed the communication in ICC. And if you can remember, President Duterte never did anything against Trillanes, against the witnesses of Trillanes during the Senate hearing. He presented Bato-Bato, he presented Las Cañas, and he claimed so many things about the Davao Death Squad. And what did President Duterte do? He told everyone, pabayaan nyo yan. It is his right to speak. It is his freedom to talk about the Davao Death Squad.
So that is... Okay ra ng payong, sir. Ay ma'am. Sorry, ma'am. Yung panyo ako, ma'am. Marami talagang nagmamahal dito kay VP Sara. Nung paypay. So that was Trillanes. That is Trillanes. Against Gloria Arroyo, anti-corruption. Against Binay, anti-corruption. Against Rodrigo Duterte, anti-corruption. EJK. But do you hear him speak of anti-corruption when it comes to President Aquino and President Marcos? Makes you question. What is the anti-corruption platform for? Whose interest is he Wala, sa serving? kanila lang. This is yellow, pink, red. Lahat ng kulay, maliban lang sa green. Lucky Charm. Lucky color, green. Maliban sa green at black. Diba? He is quiet when negotiations happen. Nabayaran for his eh. interest. Nabayaran But siguro. if negotiations are for the interest of, against the interest of Trillanes, he is noisy. Correct. So that is 2017 in the background of the Trillanes. person who sent the communication to ICC. Now here comes ICC. Yes, we take it into consideration, and then yes, we will investigate. We will put on hold the investigation through the years, and then come 2021, we will investigate. And who is the person? Who was the prosecutor who finally defended the investigation? It was Prosecutor Karim Khan, who was dismissed for an entirely different issue, but there was one issue about Karim Khan in relation to the case of President Rodrigo Duterte. And what was it? He had conflict of interest Conflict of interest. because his previous work was representation of the victims of supposed EJK under the Commission on Human Rights in the Philippines. That was his conflict of interest. But did ICC say categorically that you have conflict of interest? No. They did not. They just said that the appearance of impropriety excludes him from this case. But how can you give credibility to an investigation by someone who represented the victims? And now you're saying he must be investigated and prosecuted. That is clear conflict of interest. It muddles the entire investigation. That is our complainant, that is our prosecutor. We go to jurisdiction. Ay, wala na. ICC said, we have jurisdiction because we took the complaint under consideration before the Philippines withdrew as a member of the International Criminal Court. And what does that mean? It means that if you take it under consideration before withdrawal of a country, there will always be an open complaint, open under consideration, open investigation through the years, even if the ICC will not act on it.
And is that justified? Of course not, because it will be a perpetual investigation. There must be an end to the perceived liability, to the under consideration, to the investigation. Otherwise, it will be 300 years from now, assuming this ICC will exist for 300 years. There will be an open Mukhang hindi naabot yun ng 300 years ha, kasi i-dissolve na yan ni Trump eh, di ba? under consideration. Okay, consideration. Complete communication inside the ICC. That is what the countries who are withdrawing now from the ICC should watch out. Because if there is something under consideration there, even if they withdraw 50 years from now, kung buhay pa yung ICC, they can file a case. That is why we have been saying you have no jurisdiction. 2 years has passed since the withdrawal of the Philippines from the ICC before any formal inquiry was done. If that is allowed, then there will be no end to the ICC going after sovereign nations. Correct. That is jurisdiction. We go to how the ICC disregarded how former President Rodrigo Duterte was kidnapped from the Philippines. They say it doesn't matter to us how he was taken, where he was taken, by what means he was taken. What matters to us was that he was delivered to The Hague and endorsed to the ICC. So yan mga kabayan, Vice President Sara Duterte mga kabayan, sa The Hague po yan. Ayan po, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below mga karibin natin, at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan, at ito nga mga karibin natin, finish ka na Luestro, matinding pasabog. Yan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kabayan, at ito na nga, simulan na po natin to. Pasok So sabi po rin ni Senator ito patungkol sa racket mga kabayan, sumagot na si Claire. Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya? And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito? Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Bakit? Bakit? Gusto kong itaas ko lang yung kilay ko, ganyan. Natin, at ang iakyat natin, at ang itaas natin, ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Yun, sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang field health system natin. Sino po rin? And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket? Correct. Ayan. Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Sagot. Ano itong computer kaya Ayan mga kabayan pero ito si Rapi Aying ata parang gutom ata ito, Auntie Claire. Ano kanya parang pinupukpok kanya Parang pinupukpok kanya. Napupukpok ka ba? Rapi Pilipinas ng rocket. Rocket. So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya? And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito? Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila.
Bakit? Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo. Yung mga ninanais ba ng Pangulo, nagbe-benefit ba yung taong bayan? No? Doable ba yung nais ng Pangulo? Baka kasi mamaya mga kababayan, sa sobrang bangag mga kababayan, kung ano-ano na lang ang naiisip. Diba? Hindi porket nais ng Pangulo ay nais ng taong bayan. Yan po ang ating tandaan mga ka-review natin, ha? Para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi. Ako pag naririnig ko yung racket, ang pumapasok sa utak ko yung racket. Ano yung racket? Oh, racket. Diba? Tapos natulog. Sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Alam mo, ramdam ko talaga si Claire dito. Talagang hirap na hirap siyang ipagtanggol ang Pangulo. Kasi may pag-post pa, di ba? Na nakipapansin nyo, may pumupost muna siya bago siya magsalita ulit. Kasi ina-analyze niya muna yung no? Grabe. Hirap na. Yun, sinasabi po kasi na marami po pong problema ang ating lipunan. Gaya ng marami po pong nagugutom, kakulangan ng classrooms at ang failed health system natin. Sino po nagsabi Maraming gutom. Sino daw nagsabi? Taong bayan. po niyan? Sa social media po, yung mga comments po sa mga post. Kung sila po ay nakinig sa Pangulo, at nakikita po nila ang lahat ng programa, ito po naman ay tinutugunan ng ating Pangulo. Hindi pa po tapos ang obligasyon ng ating Pangulo. Kailan ba yan matatapos? Mga 2028 matatapos na yun, pero I mean, di ba? Hanggang kailan niyo lulukuhin yung taong bayan? Yung system loss nga, nagsalita na yung Meralco, no? Sino daw yung sino daw yung magbabayad niyan? O mga kaubayan, wala pa naman pala eh. Linagay na sa zona, wala pa. O gagawin pa lang nila. O sino daw yung magbabayad ng system loss? Hindi pa daw kayo nag-uusap eh. Sa pag-usad ng ating bansa, nandiyan pa rin po, tuloy-tuloy. Umuusad ba talagang bansa natin, mga kaubayan? Ha? Or bumabagsak? Ang pagtatrabaho. Trabaho na naman. Nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket? Ayan. Ito po pag nag-launch po tayo ng rocket, wala nang magugutom. ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Diyos ko po. Doon ako bubilib. Ako bubilib. Diba? Ito naman. Welfare. Maganda yung yan. So, why? Naiisip ang bad. Okay, may follow. Pero follow. Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times. Good morning po. Mangya ka, Auntie Claire, ha? Sana po, Gusto President ko umisa, Marcos opened also the idea of nuclear energy po. of Nuclear releasing energy. Debates online po circulated after some senators opposed this proposal po, citing how even a first world country like Japan suffered catastrophic nuclear failures. On top of that din po, yung severe economic setbacks due to massive cost overruns. Now, how will we make sure po that we mitigate these kinds of risks po once we push through with this project po? Kahit naman po nung nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo with the Russian President Vladimir Putin, isa po ito sa kanyang nabanggit dahil hindi madali na ipaliwanag ang safety ng nuclear energy. At sinisigurado naman po na kapag ito po ay pinasok po natin, ang pag-aaral po na ito ay dapat na kumpleto. At ang mga polisiya na gagamitin dito ay hindi po itatago sa inyo. Uy, happy birthday nga pala, Senator Rodante Marcoleta. Ayan. Ang DOE po, sa pamamagitan po ng Nuclear Energy Program Interagency Committee, ay nagsasagawa na po at nagtatrabaho on a whole of government approach. Kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa... Hindi ako naniniwala dyan. Pagka kinurakot, yung para sa safety, security. Wala na yan. Halimbawa, meron panahon na to at meron tayong ganyang klaseng pasilidad. Yung dapat na naka-allocate dyan sa... At ng administrasyon, crisis sa Middle East. Does that include the
allocations for the flood control projects that were removed and realigned under the 2026 budget? Sa ating pagkakaalam ay ito pa lang ay galing sa 2025 na savings at tignan pa po natin kung ano yung pinakadetalye patungkol dito. Pero ito yung mga 2025 na hindi na nasagawa. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA 7. Iban, birahin mo yan. Itatanong ko ho yung reaksyon ng Malacanang sa isinagawang kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Sige nga. Cayetano. Tinutukoy po niya ulit ang sinasabing selective justice, pointing to the fact that Senator Bato is fleeing unjustly from justice. And he said, if I may quote, I believe Senator Jingo and Marcoleta are political prisoners. Ayan. And if it wasn't weaponized, Pagkatapos ito, segue na kagad tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Sige, they sige, can at sige. least go out. Nakikita ko lang kasi ito si Antigler, nangangati mata ko eh. Hirap na hirap na eh. Oh. Sabihin niyo mali ako, but they should be allowed to attend the impeachment. Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Again po, I think that regarding Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, Political prisoners I daw. think. Yes. he just said, I think. I believe. O I believe. Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po kay Senator Alan Cayetano. Hindi po papayag ang aming boss, 'di ba? Ganun lang dapat. Ang pagpapasya nasa korte. Yeah. Nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa. Nako, yung si Marcos Jr. next administration, sigurado marami silang ebidensyang makikita. Correct, po, correct. habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Sunod na tanong mula kay Maricela Lili, TV5. Good morning, Yusek. Connected pa rin po kina Senator Marcoleta because he filed a manifestation before the Senate asking na baka pwede silang sumama ni Senator Jinggoy doon sa impeachment trial despite the fact that they are facing charges. Although it's still the decision of the impeachment court, but what do you think about this manifestation? Should they be allowed to join the trial? So if ever they will be allowed, they will be practicing their profession. So, if that would be the case at inalaw sila, maaaring lahat ng mga professional na nakakulong habang dinidinig ang kaso ay hahayaan na rin na magtrabaho. Halimbawa, ang isang abogado. Ang sabi ng korte, may desisyon ang korte patungkol dito. Ang layo. Sabihin muna kasi Antigler. So ang tayo ng Malacanang, makadalo ang Siya ay maaari lamang gawin ang kanyang profesyon or i-practice ang kanyang profession bilang abogado kung siya mismo ang nasasakdal at ipinagtatanggol niya ang sarili niya. Pero hindi siya pwedeng mag-represent ng ibang kliyente. So kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. At nabanggit na rin po dito, hindi nga po kasi senator judges nga po sila. No? Hindi lahat. Yung mga senator judges lang po. No? Doon po tayo mag-focus. Hindi yung lahat ng nagtatrabaho ay makakalaya at magtatrabaho. Ano ba itong secular na ito? Nagkaroon na rin po ng desisyon ang Sandigan Bayan patungkol sa motion ni Senator Jinggoy Estrada na hindi pwedeng mabigyan. Yan ang sagot. Hindi talaga pwede yan mga kabayan kasi hindi niyo gusto. Naka-detain. And at the same time, according din kay Justice Carpio, yan. Pagka paborable sa kanila, justice, ginagamit nila yung mga justice.
Pero pagka yung 2/3, Wala na. Kaya, Start out by praising God na sa pamamagitan ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, malalim ang pagdadasal, pag-iisip, repentance ng ating pong gobyerno, ng ating mga kababayan. For example po, dahil sa flood control scandal at parati itong paulit-ulit na binabanggit, kahit ang ating Pangulo, inuna po ito sa SONA kahapon, ibig sabihin po ito'y top of mind. So ang nangyayari po, everyone is praying. Sana Lord magbago Pilipinas. Sana may accountability. Sana lahat lumabas. And also because of that, on the toes, lahat ang pero naka-attention lahat ng politiko, whether very, very corrupt, not corrupt, corrupt. Kasi nga, alam na nandyan lahat ng mata. So siguro shout out sa mga taga DPWH, naghihintay pa rin, Secretary Dizon, ang buong bansa, ano yung major reforms para sure tayo na ang kikita talaga legitimately maganda gawa yung mga contractors. Pero yung iba't ibang mga sistema, na 15, 20, 30% ghost ay mawala. So, of course, this is for all departments, no? Whether yan ay sa DOH, bago ang secretary dyan, dami-daming balita dyan na, yung balita dyan sa, sa DOH, walang delivery pero magaling dumiliver. Walang mga deliveries pero magaling mag-deliver. Yung walang mga deliveries, ibig sabihin po, walang mga project. Pagbibili ng mga gamot, bakuna, yung flu shots, delay o wala, hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin nilang magaling mag-deliver. No? Sa malita yun. Pag sinabi magaling mag-deliver, ibig sabihin, you get the job done, di ba? Corruption is in our culture, that's why we have to change that. So I praise God na ginagamit niya ang mga struggles ng ating bansa ngayon. Yun nga lang po, so while we're praising God, we're asking Him for mercy kasi as usual po, ang tinatamaan yung pinakamaliit, di ba? So for example, pagtaas ng presyo ng langis, lahat umaaray, pero syempre yung oil companies kumikita, pero yung ating pong tricycle drivers, jeepney drivers, ang ating pong mga may negosyo na let's say yung mga naghahatid ng gulay galing po sa La Trinidad, apektado sila, no? So it's a special day then because we want to say happy birthday, Senator Kuya Dante Yun, Marcoleta. happy birthday, Senator. Na namin dito sa Senado, di mo man lang naumpisahan yung impeachment process, no? Assalamualaikum sa ating mga kapatid, sa lahat po. Kung ano man religion nyo, nagpapaabot kayo na pinagdadasal nyo kami. Thank you po. Ruth Espia. Yan ang Espia na gusto natin. E.G. Bart. Yung minsan quiet tayo pero nagre-research, nagdadasal. Yung pong minsan more paperwork. Yung minsan going to other areas, magkaroon ng forum. Siyempre may protest rallies. Of course, napakalaking bagay sa atin ng social media at kayo lahat. I really pray that the Lord Holy Spirit will really touch all of you, all of us, at talagang mas maintindihan natin na nangyayari. Romel, maayong hapon, maayong gabi. Siyempre po yung sunod-sunod tinatamaan ng iba't ibang mga linog o mga earthquake. Praying for you po. Sabi niya, kasi wala naman nagpipilit na manood ka ng Facebook na may Facebook or YouTube na may YouTube. Pero minsan may Shane, alaykum assalam sa iyo. Senator Marcoleta, alam ko naman hindi siya nakakapanood. Siguro kung may bibisita sa kanya, pakikamusta kami. But nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, no? Rejoinder lang. Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? And it's a democracy, no? Malaya naman tayo mag-discuss. Okay. I have faith in our justice system. Abogado ko,
So whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect, we should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na weaponize. So si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya na yun nga na kung sumama siya sa kabilang side o sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers na paano naging plunder yung donation sa eleksyon. Nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nagkita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako, and then yung last, hanggang 2022, after that, you know, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya, bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys. So for example, may kandidato, wala pang campaign period. Iikot sa buong Pilipinas. 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So plunder ba yon? Tapos lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So di ba meron din po tumakbo, lugaw. Okay po yung lugaw. Yes. Kasi Alam nakakatulong natin na yun, yun, tapos maganda yung symbolism, tapos ambag-ambag. So kung yung kandidato na yon hindi pa nag-file, pero nagpalugaw sa bawat lugar natin, tapos umabot ng 50 million. So lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. Naku po. So makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun eh. Diba? Tapos, makikita nyo naman po, bilangin nyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa opposition. Napanood